Good morning, nandito na tayo ngayon sa terminal area ng Coron, Palawan. Papunta tayo sa El Nido. Ituturo ko sa inyo paano magbiyahe gamit itong Montenegro Shipping Line, Fastcraft. So, nandito na yung mga foreigner. Ngayon sila po sila sa kabilang side. So, nakapila na yung aming mga bagahe. Tulad din sa kung ano yung ginawa dun sa Tugo nung papunta tayo ng Puerto naman. Puerto to Coron natin. So, talagang standard security standard procedure talaga nila itong inspection mo na yung mga bagahe ng bawat pasahero. So nakakalungkot kasi kanina nalimutan ko ilagay yung lighter ko sa bulsa, so na-confiscate siya ni guide. Sabi ni guide, "Sir, pasensya na, kinakumpiska namin po yung lighter." Sabi ko, okay na lang po kasi nakalimutan ko po ilagay kasi sa bulsa ko. So, nakunan tayo ng lighter. So, wala namang problema po sa akin. Bili lang tayo ulit. So, papakita ko sa inyo kung paano procedure nila. Sabi, ang alis ay alas 6, pero ito, quarter to 6 na. So, feeling ko akit na rin kami. So, wala pa lang ngayon inspection. Turn ito. Tapos, kung alis kami ng 6 o'clock in the morning from Coron to El Nido, darating daw po kami sa El Nido mga 12 o'clock. So, yung ticket nila medyo may kamahalan kasi nga ito ticket na. So yan, yung binayaran ko ay parang sa 2,800 yata ang terminal fee. Yun niya 20 pesos lang, so mura na din. So ayun, titingnan natin kung paano tayo. Kaya nakita ko na actually yung aming Montenegro doon sa kabilang side. Hindi. Ayun sa atensya. Ayun yung pangalawang bangka. Maganda siya. Fastcraft siya. Tapos dalawa yata. Ito pa isa. Ayan. Yan. Social siya, diba? Dalawa ito daw ayaw ko, hindi ko mapan yung isang pangalan na Fastcraft. So ito nagkataon kasi na Montenegro yung nasakyan ko. Yan yung shout out pala doon sa hotel na tinulayan ko, ang Princess of Coron, kasi very accommodating din naman sila. Binibigyan nila ako ng, kasi hindi sila nagsiserve ngayon ng pagkain kasi hindi pa talaga tourist season. So pero tinuturoan nila ako kung saan kakain, gaano kalayo pupuntahan. Tapos pag kailangan ka na mainit na tubig, nakatira nila ako ng tubig na mainit. So, sila rin nag-book ng mga ticket ko. Ito, yung Fastcraft, yung mga susundo sa akin na tricycle, sila nag-arrange. Tapos yung sa tour, ganun din. So, hindi makakalusot yung mga nag-add-on doon sa travel. Kasi nga, handle na siya ng mga tourism agency dito sa Coron. So, pasa-pasa sila. Ang galing nga kasi doon sa tour namin, may mga handheld radio sila na pasa-pasa ng guests. So, hindi mahirap sa kanila kasi pagbaba mo ng bangka, susunduin ka na agad ng isang mag-a-assist. So, easy talaga siya. So, kung doon makikita niyo doon sa video ko na yung sa island tour, makikita niyo yung
kung gaano sila organized. So, although nakakahapon na yung mga aksidente yung nangyari, nadulas yung isang guest na nalaglag sa pagbaba ng bangka. So, malit na bagay. Tapos yung isang guest nadulas doon sa hagdan. Normal na nangyayari kasi madulas naman din talaga kasi siging kaulan-ulan dito. So far, maganda yung temperature ngayon. Hopefully na nakarating kami ng ligtas at matiwasay sa bayan ng El Nido. So from Coron to El Nido, didiretso na ako. I-try ko mag-travel directly from kung kakayanin ko kasi first time ko to yung mahabang biyahe. So kung hanggang 12 tayo, makarating tayo ng El Nido. So siguro mag-lunch lang tayo saglit and then go na tayo papuntang Puerto kasi may nahabol tayong oras. So hanggang dito lang muna. Thank you very much. Loading na kami sa aming sasakyan. Ito yung multi-line line. So akala ko yung sa kabilang side yung sasakyan namin. Dito pala sa kabilang. Ayan natin mga kasama ito. So ang aga. So gagamit. Okay na po, dalhin nyo tuloy. Balita lang. Gano'n yung balita ko. Dinala na pasok sa cargo. So yan. Nasa loob. Mabuhay ko lang. Hello, ma'am. Meron pang bata, meron pang doon baba. Oh, I've left it outside. They wanted me to leave it outside. So walang numbers na seats. Basta pili ka lang sa mga gusto mag-post. Walang numbers. Standby na tayo. Mamaya ulit. May number pala yung seats. So yung number I think 11D nakalagay sa ticket pero hindi naman nasusunod kasi parang punta yung passenger. So around 6:10 na in the morning. So hindi pa kami umaalis. Then so sikat na yung araw sa labas. Nagagap kasi doon sa may labas. Maluwang sakto. Kasi hindi na nga nasunod yung seating position, yung mga numbers. Hindi na nila sinusunod.
Kunti lang yung passenger. Maganda siya kasi meron pa pala siya doon sa kabila o sa may yun yung door na yun. May pumasok pa din mga passenger kanina. Then meron din dito sa likod. Hindi na ako nakapagpang kasi hindi ko alam na meron palang ano. Ayun. Siguro pwede naman mamaya maglabas doon sa may panano. So may exit door. Pero feeling ko kasi fast crop ito, hindi ko siya pwede. Hindi siya pwede. Tingnan natin namin. Tingnan. So, around 8:30 ng umaga. So, hindi ko alam kung nasa ang area ito. Feeling ko nasa Kalandagan or Araceli. Although na hindi naman siya malakas ang hangin, pero maalon ng area na to eh. Kaya masyadong magalaw ang fast crop. So, okay lang naman din kasi parang naman. Pero masyado pong makakon po yung alon. Masyadong mataas kaya masyadong dumuduyan yung fast crop. Sana hindi tayo madili sa oras para makahabol tayo mag-transfer sa van papuntang Puerto Princesa mamayang 12 o'clock. Or sana makapag-lunch man lang kasi hindi ako nakapag-prepare ng breakfast kanina. So mabuti na lang nakabila ako kagabi ng parang fish cake doon sa may parang Japanese restaurant doon sa Coron. So yun lang yung breakfast ko kanina sa Pacoque kasi inatiran ako ng iniwanan ako ng thermos nung ano to taga-hotel para makapag-coffee ako sa umaga. Then sinundo na agad kasi panahon ng tricycle kaya hindi na ako nakapag-libot para mag-breakfast. So sana doon na lang siguro sa Ilnod na mamaya breakfast and lunch na. May mga dala naman po ako na konting mga pagkain dito. Yung binili ko sa souvenir shop na Pasway Nuts saka yung Skyflex. Ang iba ko kasi pagkain nandun sa suitcase ko. So na pinasok sa cargo yung maleta. Kaya hindi ko na i-transfer sa bag ko. Kaya kung ano yun dito sa bag ko, ito lang yung kakainin ko bago magtanghali. May kunting tubig pa naman ako. So ito lang muna. Kaya ulit. Dating namin ng dito 11:20 yata kami. Nandito na kami ngayon sa 11:20 pa lang. Advance siya doon sa inaasahan natin na 12 o'clock ng tanghali. So ay oras pa tayo makapag-silip-silip dito sa town ng Ilog at Palawan. Dito na kami sa El Nido. Mararating lang namin na advance siya ng ay naasahan natin na 12 o'clock ng halik. Nandito na kami 11:30 pa lang ngayon. So buti naman mas makakain pa ako bago masakay ng Banta Puerto. So hinahintay namin yung luggage na pinapabak nila. Ang pinasok din pala doon sa loob. Maganda rin. Kaso mahina yung aircon nila, mainit. Maganda yung kasi parang medyo lumak na ang kanilang lock. Kaya ngayon pagkakalabas. So maghanap muna tayo na makainan natin ang pangalingan bago tayo mag-proceed sa terminal.